Nag-abang ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague sa The Netherlands. At may unang balita live si GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III. Andy, magandang umaga mula sa Pilipinas. Kumusta ang sitwasyon dyan sa The Hague? Yes, Ivan. Ayan. Good morning, Andy, from the Philippines. At kumusta ang sitwasyon dyan sa The Hague? Magandang gabi mula dito sa The Hague. Ngayon ay 11:03 p.m. dito sa The Hague. At kanina nga, humigit kumulang 200 Pilipino at karamihan sa nila ay taga-suporte ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtipon sa tapat ng Hague Penitentiary Institution. Tumagal lang halos 7 oras ang kanilang paghihintay at pag-aabang ng mga suporte ng dating Pangulo. Habang naghihintay ang karamihan sa kanila, inawit nila ang lupang hinirang, bayan ko at ako'y Pilipino habang ibinabagayway nila ang ating watawat. Mga anong oras, Andy, namataan na dumating ang convoy na sakay sa dating Pangulong Duterte dyan sa The Hague? Dumating ang convoy ng dating Pangulo 7:34 p.m. dito sa The Hague or 2:34 a.m. dyan sa Pilipinas. Dalawang team na SUV ang pumasok sa gate ng penitentiary. Tinanong namin ang mga pulis dito kung lulan nga ba ng mga sasakyan ito si dating Pangulong Duterte at kinumpirma naman ito ng mga pulis. Yes. Sa parte ni Pangulong o dating Pangulong Duterte, kasama niya si dating Executive Secretary Medjaldea, may kasama siyang nurse, personal security niya. May impormasyon ba tayo sino ang mga sumundo sa kanya, Andy? Sa ngayon, wala pa tayong nakukuhang impormasyon tungkol dun sa mga sumundo sa kanya dito sa The Hague. May impormasyon ba, Andy, kung dumating na si Vice President Sara o sino mang anak ng dating Pangulo dyan? Sa ngayon, wala pa rin tayong nakukuhang confirmed na information tungkol sa pagdating ng Vice Presidente. Pero yung ibang local media dito nagsabi na, mga nakausap namin sila kanina, bagyan nilang sinabi na nandito na raw si Sara Duterte pero kinukumpirma pa natin ang impormasyong ito. May mga Pinoy pa kayang babalik mamaya o bukas dyan sa oras sa inyo sa The Hague Penitentiary Institution, Andy? Karamihan doon sa mga Pilipino na kausap natin ang nagsabing babalik sila at doon sila pupunta sa ICC para suportahan ng dating Pangulo at pati na rin si Vice President Sara Duterte. Nakikita natin nagkakaroon ng protest action sa Andy, ano? Diyan sa The Hague, paano bang masasabi ba natin medyo nire-respeto yung kalayaang magpahayag tulad yan o medyo mahigpit din sila? Malayo lang ba? Para nakikita ko napakalapit nila sa mismong sa mismong institution, sa gate ng penitentiary. Nasa tapat kami kanina nung gate ng institution ng penitentiary at so far naman sa mga nakita natin, hinayaan naman ng mga polis na magprotesta yung mga Pilipino. At kung titingnan nga natin yung naging sitwasyon dito, mapayapa naman. Although una namin pagdating dun sa may ICC kung saan nag-ipon din yung ibang mga Pilipino, mga ilan sa kanila yun talagang nagpahayag ng kanilang matinding suporta sa dating Pangulo. Pero pagdating sa tapat ng penitentiary, talagang naghintay sila at karamihan sa kanila ay talagang nagla-livestream din. Ipinapaalam na sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas na ito yung sitwasyon dito sa The Hague. At this oras, papalalim na yung gabi dyan, ano? Mukhang malamig pa. Ano ba ang temperatura ngayon dyan sa The Hague, Andy? Mahirap magsulat kanina. So, sa ngayon, I think nasa 1 degree Celsius yung temperature dito sa The Hague. Sa kabila nung maginaw na panahon kanina, talagang yung mga Pilipinong taga-suporta ng dating Pangulo, talagang they went here with... Yes. 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 Can you kindly share, Andy, ano ba ang profile ng mga kababayan natin dyan? At marami ba mga Pilipino dyan sa The Netherlands? Sa confirmed number ng mga Pilipino sa Netherlands, ilalapit natin yung confirmed from the embassy. Pero dun sa mga nakausap natin kanina, mga nakapanayam natin ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, ilan sa kanila ang nanggaling sa Belgium, sa Germany, at meron pa nakausap na bakasyonista galing Japan. Sinubok siyang kunang ng komento pero maiksi lang yung sinabi niya na nandito raw siya, nataon daw na nagbabakasyon siya dito at gusto raw niyang makita yung sitwasyon.
Doon naman sa mga kababayan natin na dito nakabase sa the Netherlands or sa Hague, meron tayong nakausap na isang master student na 8 taon nang nakatira dito sa The Hague. Masighirin yung kanyang pananaw tungkol dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. At kine-question niya ito, sinasabi niya nito, estudyante na to yung tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulo. At bukod dun sa mga Pilipino, meron din tayong mga nakausap na mga Dutch. Meron dalang placard na ikinagalak nitong Dutch na to ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. At sinabi nitong Dutch na to na welcome daw ang anyay war criminal. Tinutukan niya dito si Duterte. Meron pa tayong nakausap na Dutch na dating nagtrabaho sa Pilipinas nung panahon ni Pangulong Ramos at nakausap daw niya sa isang courtesy visit itong si dating Pangulong Duterte. At ang sabi niya, tough guy nga raw itong si dating Pangulong Duterte. At ngayon, nung nabalitaan niya itong nangyari sa pagkakaaresto sa dating Pangulo, ikinagulat niya at nagtataka siya kung paano raw ayon sa kanya, nahayaan ng ating gobyerno na madala dito sa daig ang dating Pangulo. Okay. Andy Peñafuerte, maraming salamat sa mga update na ibinigay mo sa amin at magandang gabi dyan sa The Netherlands. Nakausap po natin GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.